yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang pulitika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang pulitika. Dito sa atin kasi politics at hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang nun? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung 'di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba.
'di ba? Kung kayo ay mapagmatyag lamang at observant talaga kayo, makikita niyo kung sino-sino talaga ang mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga 'yan bago naging united. Matindi talaga 'yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging yung mga mauunlad ngayon. Dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until na upo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna, no? Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun, ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka at ang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang puli-politika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang puli-politika. Dito sa atin kasi politics. At hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy
maasahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang nun? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Diba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga yan bago naging united. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging yung mga mauunlad ngayon. Dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until na upo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya.
pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang ano lang muna, no? Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun, ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng ano ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ano, ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, maano din, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang puli-politika. Basta may leader, lalo na sa mga ano, yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang puli-politika. Dito sa atin kasi ano eh, politics. Matindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ano, na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang ano, makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy eh, ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun eh, dun sa pagbabago ng ano, charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni ano eh. Sino ba ang unang nag, ano, no? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi ano pa eh, marami sa mga Pinoy na ano pa eh, okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro,
Pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, eh baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, eh baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung ano eh, 'di ba? Nung napatalsik yung si ano, Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, 'di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa ano na yan, 300 years. Ang Philippines, ano pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika eh, parang ano pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong ano, masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero meron, may mga ganun na. Pero mas marami pa yung ano eh, mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Iba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga ang mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA patayan talaga yan bago naging united. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging ano. Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore. Singapore, hindi rin maganda yung ano niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until na upo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang ano lang muna no. Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang naisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern
concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang politika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang politika. Dito sa atin kasi politics. Matindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila lang talagang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang nun? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung 'di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, 'di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So,
Kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang ano pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero meron, may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Iba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA patayan talaga yan bago naging United. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore. Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until naupo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masashock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang politika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang politika dito sa atin kasi politics. At hindi yung politika sa atin eh.
Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy eh, ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun eh, dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang no? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga mapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Diba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA patayan talaga yan bago naging United. Matindi talaga yun.
tindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging ano. Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore. Singapore, hindi rin maganda yung ano niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until naupo doon si ano, si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya, anak niya. Pareho sila ng ano, pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang ano lang muna, no? Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun, ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng ano ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka at ang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ano, ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, maano din, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang puli-politika. Basta may leader, lalo na sa mga ano, yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang puli-politika. Dito sa atin kasi ano eh, politics. Matindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na, ano, na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang ano, makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy eh, ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun eh, dun sa pagbabago ng ano, charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni ano eh. Sino ba ang unang ano na? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh.
Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi ano pa marami sa mga Pinoy na ano pa okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung ano 'di ba? Nung napatalsik yung si ano, Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, 'di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa ano na yan, 300 years. Ang Philippines, ano pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang ano pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Diba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga yan bago naging united. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until naupo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik.
Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng ano ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ano, ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, maano din, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang puli-politika. Basta may leader, lalo na sa mga ano, yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang puli-politika. Dito sa atin kasi ano eh, politics. At hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi siyempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila-sila lang talaga ang ano, makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy eh, ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun eh, dun sa pagbabago ng ano, charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni ano eh. Sino ba ang unang nag, ano, no? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi ano pa eh, marami sa mga Pinoy na ano pa eh, okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, eh baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, eh baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung ano eh, 'di ba? Nung napatalsik yung si ano, Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no?
Kahit sa US, nagkaroon sila ng matitinding civil war, di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no, ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon, nasa ano na yan, 300 years. Ang Philippines, ano pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang ano pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero meron, may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Diba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga yan bago naging united. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore. Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until na upo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi, hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka at ang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masya-shock, matatakot.
pero hindi sila kasing concerned ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang puli-politika. Basta may leader, lalo na sa mga ano, yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang puli-politika. Dito sa atin kasi ano politics. At hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi siyempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila lang talaga ang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang nun? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung 'di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, 'di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na, pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung
kapakanan ng iba, 'di ba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita niyo kung sino-sino talaga ang mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga yan bago naging united. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad eh. Kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until naupo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna, no? Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang politika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang politika. Dito sa atin kasi politics. At hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila lang talagang makikinabang at ang kanilang mga angkan.
So, ang mga Pinoy, ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang nag nun? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga maapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung di ba? Nung napatalsik yung si Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan eh. Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa na yan, 300 years. Ang Philippines, pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Diba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA, patayan talaga yan bago naging United. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until na upo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang
nung sumunod sa kanya, anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang ano lang muna, no? Mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun, ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado diyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon ay siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi hindi mo pa maiisip yun eh. Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang, sa sarili mo pa lang niisip mo. Wala pa, hindi mo pa maiisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, syempre, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parent. Yung gusto ng leader, magagawa niya, hindi yung napakarami pang politika. Basta may leader, lalo na sa mga yung mga mayroon pang hari-hari, 'di ba? Yung mga yun, mabilis sila makakilos kung anong gusto nilang gawin sa bansa nila. Kasi wala lang politika. Dito sa atin kasi politics. At hindi yung politika sa atin eh. Kaya dapat mapalitan na yung sa atin. Kasi parang walang mangyayari sa Pilipinas sa politics na ganito. Tagal na ng ganito eh, no? Dapat mabago yan. Pero paano mababago yan? Ayaw namang baguhin ng mga maapektuhan kasi syempre sila din maapektuhan eh. Sila din kasi magbabago eh. Paano mo babaguhin kung nakikinabang sila, 'di ba? Hindi nila babaguhin. Ganun lang talaga. Sila lang talaga ang makikinabang at ang kanilang mga angkan. So, ang mga Pinoy ano nga asahan mo na mahirap. Kaya hindi natutuloy-tuloy, daming pumipigil dun dun sa pagbabago ng charter change, di ba? Matuloy-tuloy, nilabas na yun ni sino ba ang unang no? Si GMA ba? Hindi matuloy-tuloy kasi nga mapektuhan yung mga congressman nun eh. Siguro pagka talagang nabaon na tayo sa kahirapan, pagka lumala na yung nangyayari sa bansa natin at nagising na yung pagiging patriotic ng mga Pilipino, no? Sa ngayon, kung makikita mo sa social media, doon mo makikita na mga tao hindi pa ganun kahanda lumaban o ipagtanggol ang kanilang ang future ng bansa. Kasi marami sa mga Pinoy na
Okay lang, okay naman kami, hindi naman kami apektado niyan. Ganun. Pero pag lumala ng lumala siguro, pagka talagang mararamdaman na ng maraming Pilipino yung hirap ng buhay sa loob ng bansa, baka magising at baka pagka nagkaroon ng ganon, baka bigla-biglang doon mabago ang gobyerno. Kasi ganun naman nangyari nung ano 'di ba? Nung napatalsik yung si ano, Ferdinand Marcos. Anong year ba 'yon? Tapos nagkaroon ng pagbabago sa konstitusyon, no? Kahit sa US nagkaroon sila ng matitinding civil war, 'di ba? Karoon sila ng civil war dahil sa hindi maayos na mga pamamahala no ng US kasi matagal na yung history niyan Mula nung sila nagsimulang magkaroon ng gobyerno hanggang ngayon. Nasa ano na yan, 300 years. Ang Philippines, ano pa lang, kailan ba tayo nagkaroon ng sariling gobyerno mula nung sinakop tayo? Hindi pa ganun katagal. So, kumbaga bata pa sa atin, bata pa. Kung titingnan mo, parang hindi pa talaga disiplinado at hindi pa marami pang didisiplinado. Sa politika parang ano pa lang sila, parang kanya-kanya pa lang ng gusto. Wala pa talaga yung mga patriotic na mga tao na gustong masenso yung buhay ng mga kapwa nila. Pero meron, may mga ganun na. Pero mas marami pa yung mas marami pa yung mga sarili lang yung iniisip. Pero nakakita na tayo dyan ng mga taong handang ipaglaban talaga yung kapakanan ng iba. Iba? Kung kayo ay mapagmatsyag lamang at observant talaga kayo, makikita nyo kung sino-sino talaga mga taong handang ano, handang tulungan ng bansa, handang tulungan ng mga mamamayan. Grabe sa USA patayan talaga yan bago naging United. Matindi talaga yun. Matindi ang history nila. Bawat bansa may mga matitinding history bago sila naging Yung mga mauunlad ngayon, dumaan din sila sa mga time na hindi maunlad Kahit Singapore, hindi rin maganda yung niyan, hindi rin maganda yung history niyan. Puro mga gangster doon. Until naupo doon si Lee Kuan Yew. Kamay na bakal. At ang maganda doon, yung kanyang sinimulan, pinagpatuloy ng kanyang nung sumunod sa kanya. Anak niya. Pareho sila ng gusto para sa bansa. Sa atin sa ngayon, parang lang muna mga Pinoy nakikiramdam lang. Basta hindi ka masyadong apektado ng mga nangyayari, okay ka pa. Ganun mga Pinoy. Hindi naman ako apektado dyan. Tahimik lang, tahimik. Kaya lang ang masaklap doon, siguro sa mga may pamilya na nakakaisip, no? Yung mga may anak, yun yung mga posibleng nakakaisip ng future ng anak nila. Anong klaseng bansa yung titirhan ng anak ko, ganun. Pero pag wala ka pang anak kasi, hindi mo pa maiisip yun Yung mga future na ganun, hindi mo pa maiisip yun. Ano ka pa lang,
sa sarili mo palang naisip mo. Wala pa, hindi mo pa maisip yung mga ganun. Pag nagkaanak ka lang talaga, saka ka magkakaroon ng concern. Concern sa bansang ginagalawan mo. Kasi may isip mo kasi yun eh. Balang araw mamamatay ka, tang maiiwan na yung mga anak mo. Naisip mo kasi yun. Yung future kasi nila. Gaya na lamang ng ano, ng krimen, di ba? Pag may nangyaring krimen diyan, yung mga bata-bata na mga citizen natin, pag may nabalitaan silang krimen, eh, syempre, maano din, masya-shock, matatakot. Pero hindi sila kasing concern ng mga parents